Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ating tatalakayin tungkol sa anyo at dahilan ng informal na sektor. So, bago natin umpisahan ang ating talakayin, ano nga ba ang informal na sektor? Informal na sektor. Ito ay salat o walang formal na dokumentong kailangan sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-ekonomiya. Ngayon, ang una nating tatalakayin ay tungkol sa anyo ng informal na sektor. Ang una ay pananahi sa bahay. Ito yung mga maliliit na paggawaan ng mga kasuotan o iba pang mga produkto mula sa kanilang mga tahanan. Ang pangalawang anyo ng informal na sektor ay pagkakalakal sa bangketa. Ito naman ay tumutukoy sa mga nagtitinda sa mga bangketa o di kaya kalye ng iba't ibang produkto tulad ng mga pagkain, damit at iba pang kalakal. At ang pangatlong anyo ng informal na sektor ay pagpapabote o dyaryo. Ito ay tumutukoy sa pangongolekta at pagbebenta ng mga recyclable na mga bagay tulad ng mga bote, dyaryo at plastic. At ang panghuling anyo ng informal na sektor ay paglalaba at pagpaplantsa. Ito naman ay tumutukoy sa mga individual na nag-aalok ng iba't ibang serbisyo ng paglalaba at pagpaplantsa sa kanilang komunidad. Ang lahat ng nabanggit ay patungkol sa anyo ng informal na sektor. Dumako naman tayo sa mga dahilan ng informal na sektor. Ang unang dahilan ng informal na sektor ay ang pagpapalago ng maliit na negosyo. Dahil ang informal na sektor ay nagsisilbing hakbang para sa mga nais magtayo ng maliliit na negosyo bago tuluyang maging bahagi ng formal na sektor. At ang pangalawang dahilan ng informal na sektor ay kakulangan sa edukasyon at kasanayan. Maraming mga tao ang hindi nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral, kaya't sila ay nahihirapan na makapasok sa mga trabaho sa formal na sektor. Kaya napipilitan silang magtrabaho sa informal na sektor. At ang panghuling dahilan ng informal na sektor ay kakulangan ng kapital o puhunan. Maraming mga taong gustong magtayo ng mga negosyo na malalaki. Ngunit dahil nga sa kakulangan ng puhunan ay hindi nila ito maisasagawa. Kaya napipilitan silang magtrabaho sa informal na sektor. At lahat ng nabanggit ay patungkol sa mga anyo at dahilan ng informal na sektor. Atin namang tatalakayin ang mga katangian ng informal na sektor. Ang una ay walang formal na kontrata o benepisyo, o di kaya hindi makakapag-avail ng tinatawag nilang SSS, PhilHealth at iba pa. At ang pangalawa ay hindi nagbabayad ng buwis. Pangatlo ay hindi regular ang kita. Ito lamang ang natutustusan ang pangangailangan ng pamumuhay pero sakto lang at sapat. At ang panghuling katangian ay kadalasang self-employed o nagtatrabaho sa maliit na scale. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga advantage o mga pakinabang ng informal na sektor. Ang una ay madaling pasukin. Ito ay walang masyadong dokumento o requirements. Pangalawa ay nakakatulong sa kabuhayan. Ito ay nagbibigay ng kita kahit na maliit o malaki. Ang pangatlo ay flexible ang oras. Kadalasan ay sariling oras ang sinusunod. Ay nagtutulungan sa komunidad. At ang panglima naman ay pagsisimula ng maliit na negosyo. At ang pang-anim ay mabilis na tugon sa pangangailangan ng komunidad. At ang panghuli ay hindi malaki ang gastos sa pagnenegosyo. Dito nagtatapos ang ating talakayin tungkol sa informal na sektor.